Kwento ito ng tatay ng kaklase ko. Wika ng kaklase ko. Ng mga panahon na ito, ang tatay daw niya ay wasalak. Ibig sabihin, walang sawa sa alak. Isang gabi daw, habang pauwi ang kanyang tatay sa bahay nila, galing inuman sa kumpare nito sa kabilang baryo. Habang naglalakad daw itong mag-isa, sa madilim na gabi sa mapunong daan pauwi. Sa kalasingan daw nito, imbis na kumanan papunta sa baryo nila, kumaliwa ito. Nang medyo malayo na ang nalalakad niya, biglang may kakaibang kumalabog sa kanyang likuran. Nagulat naman daw ang tatay niya at napamura pa. Napahinto siya at tinignan ang likuran. Ngunit wala naman siyang nakita maliban sa dilim at katahimikan ng paligid. Patuloy siyang naglakad, ngunit may naramdaman siyang malamig na simoy ng hangin at mga malalalim na hikbi na parang galing sa kanyang kaliwa. Kasabay ang alulungan ng mga aso at angil sa paligid. Nanginginig na daw ito sa takot. Hindi niya mapigilan ang kanyang mga paa na tumigil at humarap sa direksyon na pinagmumulan ng hikbi. Nang siya'y humarap, nakita niya ang isang malaking aswang na nakatayo sa kanyang harapan. At sa paligid nito ay ang mga matang mapupula na nagtatago sa kadiliman. May mapupulang mga mata din ang nasa harap niya at matalas na pangil. Kinakabahan at walang lakas ng loob ito na humarap sa aswang. Ang aswang ay lumapit sa kanya ng tahimik at may kasama pang malalakas na indayog. Lumapit ito ng malapit hanggang sa halos magtagpo na ang kanilang mga mukha. Nararamdaman nito ang mainit na hininga ng aswang sa kanyang mukha. Tumindig ang balahibo nito sa takot habang nagsasalita ang aswang sa isang malalim at nakakatakot na boses. Huwag kang mag-alala, tao. Hindi kita kakainin ngayon. Baka sa susunod na lang. Wika daw nito. Kasabay ng halakhakan ng iba pang mga aswang. At sa takot nito, sabay ng kalasingan, bigla na lang itong nawalan ng malay. Nagising na lang daw siya na nakahiga sa ilalim ng puno. At hindi na maalala nito ang mga sumunod na nangyari simula nang mawalan siya ng malay. Nagising siya na may malaking pasa sa kanyang katawan at malaking takot na naiwan sa kanyang puso. Pero nagpapasalamat daw siya na hindi siya sinaktan ng mga aswang na iyon. Hanggang ngayon, hindi niya alam kung totoo ba ang nangyari o isang panaginip lang ang lahat. Kaya ikaw, nalasinggero, huwag kang kung saan-saan pumupunta. Baka mapadpad ka rin sa baryo namin.